Yung tunay na kaligayahan o yung true joy. Amen? Meron ba peke? Meron po talaga. Amen? Pag-uusapan po natin yan sapagkat sa gagawin natin mamaya, dapat ang magiging resulta nito ay kagalakan. Amen? Sa pagbibigay natin sa ating mga pinakamainam na ani na handog, o yung unang handog, dapat ang magiging resulta niyan ay kagalakan. Amen? Amen po ba? Hindi po pwede na hindi ang magiging bunga nito ay hindi magiging kagalakan sa ating mga puso. Kasi ang pagbibigay po ng pinakamainam ng unang bunga, yan po'y sakripisyal. Amen? Sakripisyo po yan. Pag sinabing pinakamainam, kung meron kayong 50, 100, 500, 1,000, ano doon ang pinakamainam? Yung 1,000, may hirap-hirap yun. Mabigat-bigat yun. Maisip agad natin, marami tayong bayarin, marami nag-aaral yung mga anak natin. Amen po ba? Kaya napakahirap. Pero tandaan po natin, sa mga nagdaang ating pinag-aralan, ito'y hindi natin ginagawa dahil gusto natin gawin ito, kundi ito'y iniutos sa atin. Kaya nga, kung magbibigay tayo, yung 30 to, natatandaan nyo, yung 3 P, sumusunod tayo dahil ito'y sinabi ng Diyos. Pangalawa, dapat ang nagtutulak sa atin ay yung pagmamahal na tinanggap natin sa Diyos. Amen? At pangatlo, dapat kapag ginagawa na natin ito, tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya kung tayo nagtitiwala, walang imposible o hindi imposible na tayo ay dumaloy ang pinaka maganda na kagalakan na nagmumula sa ating puso. Amen? At ang teksto po natin ay mula po sa Galatia, chapter 5, verse 22. Ang sabi po dyan, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Sino po rito yung namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Kasi nung tinanggap natin si Jesus, kasama na natin ang banal na Espiritu Santo at binukuban na tayo ng Espiritu Santo at ito yung pinangako sa atin nung bago siya umakyat patungo sa langit. Amen? So namumuhay na po tayo sa banal na Espiritu Santo. At ang sabi po dyan, ano po ba yung kapangyarihan ng Espiritu? Pag-ibig at pangalawa, kagalakan. Amen? Ano pa po? Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan. Pero ang pag-uusapan po natin ay kagalakan. Tunay na kagalakan. Amen? Amen po ba? So, tandaan po natin, na ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating puso at nagbibigay sa atin ng kagalakan. Tunay na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Amen? So, tunay na kagalakan sa Diyos lamang matatagpuan. Amen po ba? Ngayon, pag-usapan po natin yung kagalakan at saka yung joy at saka yung happiness. Kasi malito tayo dito. Amen? Ano po ba ang kahulugan ng joy at happiness? Yung joy po, nabanggit ko na po kanina, nagmumula sa Diyos na tanging isa lamang ang makapagbibigay nito. Parang balong, bumabalong ng tubig na bumubukal sa ating mga puso. Amen? Bumubukal sa ating mga puso. Ano naman daw yung happiness? O yung kasiyahan, ito yung ang tunay na kahulugan nito ay kadalasang nag-uugnay sa positibong emosyon, yung ating nararamdaman. Amen? Panloob ng at magandang karanasan. Amen? Halimbawa, kanina nag-testimony, nakagraduate siya, masayang-masaya yun. Amen? Tama, pag ikaw ba naman yung graduate, masaya ka. Paano yung mga kabats mo na nakaiwan ng mga 3 units at hindi nakagraduate? Masaya pa kaya siya? Naintindihan niyo po yun, naman po natin. Paano
Kung marami kang pera, siyempre masaya ka, mayaman ka, may bahay kang maganda, masaya ka. Yun yung bunga ng yung mga panglabas na nakikita natin na ang dulot nito ay kasiyahan. Amen? Amen po ba? At hindi tayo exempted doon, pag masaya ka, pero pwedeng mamaya malungkot ka. Iba po yung kagalakan. Ang sabi po, parang balong, bumubukal, bumabalong na nagbumula sa ating puso. Dahil doon sa tinanggap natin na sa itong Espiritu na inilagay sa atin ng Diyos. At pag sinabi natin joy, kahit may problema, wala kang pera, masaya ka. Buong-buo ang kagalakan mo. Bakit? Bakit kaya? Kasi alam mo na ikaw ay anak ni Kristo. Alam mo na ikaw ay tagapagmana. Bagamat may pagkukulang, may nangyayari kagulang sa ating buhay, masaya ka kasi meron kang Diyos na pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. Amen? Amen po ba? Sa mag-asawa, nung ikasal kayo, galak na galak kayo. Masayang-masaya kayo. Kayo yung apple of the eye. Pero nung dumadaloy na yung panahon, nawawala na yung saya. Amen? Pero sa kagalakan, kung babalik ka sa original, na alam mo na binunot sa iyong tadyang at sinirigalo sa iyo ng Diyos, masaya ka. Kasi maiisip natin, mabuti pa ako may asawa, yung iba wala. Tumandang talaga. O di ba? Galak ang magagalak ka. Amen? Dahil nakikita mo yung mga bagay na ang Diyos mismo ang nagbigay at naglaan para sa iyo. Amen? So, ngayon, paano nga ba magkakaroon ng tunay na kagalakan? Dalawa lang po pag-uusapan natin. Mabilis po ako ngayon. Amen? Ito, paano ba magkakaroon tunay na kagalakan? Number 1, dapat gagawin natin yung tama. Sabihin mo sa kanila, gawin natin yung tama. Ngayon, magiging masaya tayo, bubukal yung kagalakan sa atin kung ginagawa natin yung tama. Ito yung malaking problema sa mundong ito. Pag sinabi ko, tama ito, sabi mag-asawa na lang ni Mami, ayoko nang gumamit ng ibang mga example, ito yung tama sa akin, ito yung mas maganda. Pero kay Mami, hindi yan mas maganda. Mas tama itong sinasabi ko. Nako, magulo yan. Amen? Di ba, kaguluhan? Amen po ba, kaguluhan yan. Hindi pagkakasundo yan. Ngayon, kung para bagang ito yung ibig sabihin natin, yung tama sa atin, mali sa iba. At yung mali sa atin, tama sa iba. Ngayon, siguro aayon kayo dito sa kasabihin kong susunod. Amen po ba? Nag-amen na. At may tatlo lang amen. Yung iba dito parang nakikinig pa, parang nagkataon pa. Ito po, ano ba yung sinasabi natin? So, dapat nating makita o dapat nating mapatunayan kung sino ang tama talaga. Amen? At dito, sinisiguro natin na walang tama, kundi ang Diyos lamang. Amen po ba? Sino magsasabi dito si Lord na mali, may mali? O, kita nyo, wala kang sumasagot. So, ang Diyos lamang ang makapagtuturo at makapagsasabi ng tama. Amen? Sabi diyan, kapag ang salita ng Diyos o ang Diyos ang nagsasalita sa atin, dapat tayong maniwala. Amen? Dapat tayong maniwala. Kaya lang, tingnan po natin yung Matthew 23, verse 23. Yan.
Sabi po dyan, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo. Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman nyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat kang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Amen? Sige, isip-isip muna kayo. Ano ba yung mga sinasabi ng Bible, yung dumaan sa inyo, na sinabi ng Bible na hindi natin nagagawa? Okay na, nakakita po na tayo, no? Amen? Hello? Pero dahil dito, sabi, nakakaawa daw. Minsan yung tagapagturo pa ng kautusan. Amen? Pero maraming bagay tayong nakakaligtaan na gawin ng higit doon sa mas mahalaga sa bawat isa sa atin. Ngayon, tanong, kung hindi natin nagagawa yung mahalagang utos na ito, yung mga bagay na ito, magiging masaya ka kaya o magkakaroon ka kaya ng kagalakan? Kaya pala may mga Kristiyano nalulungkot pa rin. Amen? Hallelujah. Kaya pala may mga tao na grabe. Hindi sila nagiging, yung hindi pumapano yung kagalakan sa puso. Lalo-lalo na kapag mayroon ng mga problema. Hindi na nakikita yung mga bagay-bagay na dapat nilang makita. Kasi ang nagiging dahilan, marami tayong bagay na hindi nagagawa. Na tama sa harapan ng Diyos. Kaya kung gusto natin ng kagalakan, gawin natin yung tama. Amen? Ang sabi ng Bible, maging asin at ilaw kayo. Pag mayroon kayong nakamta na alam nyo na ito'y mula sa Diyos, ipatutuo natin ito. Amen? Nagkasakit ka, pinagalingan, ipatutuo natin ito. Tama yun. Hello? Lalo naman, kung sasabihin ko, na huwag kayong umabsent. Lagi na, pasag na sa akin ito. Ito, pangangaral na ito eh. Huwag yung kaligtaan ito ba ito sa mga pagtitipon? May nandiyan pa po ba kayo? Hello? Medyo masakit ba? Lilipat na ako, nasasaktan na tayo yata eh. Ano po ba? Diyan po ba kayo? Gusto lang po natin ipakita, o gusto ipakita ng Diyos, na gusto niya na bumalong yung kagalakan sa iyo eh. Ano man yung nararanasan mo, ano man nangyayari sa buhay mo, ano man yung kalalagayan mo sa buhay mo, paggalak ka pa rin. Amen? Hello? Kaya mga kapatid, paano natin magagawa ang tama kung ang ating batayan ay ang mundong ito? Hindi po masama magtrabaho, hindi masama lumaman, hindi yan masama lahat. Pero kung yan ang magiging batayan natin, at hindi ang batayan ng Diyos na gawin natin tama, I'm sorry to say, maaaring isang araw nawawala yung kagalakan. Ito yung gusto ko pong isalin sa inyo. Yung puso ko, na kahit gano'ng katindi ang problema ko, masaya. Bakit kaya? Kasi merong Diyos ako kinilala, tinanggap sa aking puso. At merong Diyos na nagpaplano sa akin. Kung bakit niya ginagawa yun, ba't niya inaalaw yun, meron siyang gustong ituro sa akin. At ako'y naniniwala na isang araw, nakikita niya bakit niya ginagawa yun. Amen? Marami na po akong sakit na dinanas. Ewan ko kung nakahalata nyo.
Kung ngayon, kita nyo, parang may pinagdadalaya si pastor, wala. Pero bakit parang pasaya pa rin siya? Hindi tayo exempted sa gawa ng kaaway. Pero tandaan natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Diyos na tumawag sa atin, ang siya nagbibigay ng kagalakan. Kahit ano pa mangyari sa mundong ito, alam niyo yung namatayan ka, lungkot ako nung mamatay yung nanay ko. Ito na lang yung aking sumbungan, aking iyakan. Ako maiyakan kundi sa nanay ko. Namatay, bigla. Ang lakas-lakas, biglang namatay. Nalungkot ako nung una. Aba, yung pangako ng Diyos, hindi naman siya namatay talaga Lumipat lang siya ng tirahan. At isang araw, darating tayo doon sa ganung kalalagayan at muli magkikita na naman kami ng nanay ko. Bilang magkapatid na kami, sabi ng Bible. Amen? Kita nyo, paano mag-twist ang Diyos? Amen? Pwede pala maging masaya kahit malungkot. Amen? Ang tawag doon, kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu na siyang bumubuhay sa ating puso. Amen? Hallelujah. So, ano sabi dyan? Ngayon, ano po sabi ng 1 Peter 3:8? Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magkamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawin at magpakumbaba kayo sa isa't isa. Nakita niyo sabi ng 1 Peter 3:8? Gusto niyo maging masaya? Gusto niyo maging yung kagalakan ay bumukod sa inyo? Ano po yung tama natin gawin? Number 1, magkaisa at magdamayan. Amen? Magkaisa kayo sa isip at magdamayan. Nakakita na ba kayo ng pamilyang hindi nagkakaisa? Ano bunga? Diba, nagtatagaan pa yung magkakapatid, di dahil lang sa mana. Amen na. Ay gusto niyo ng kagalakan? O makiisa ka? Hello? Damayan yung mga taong dapat damayan. Yun ang tama natin gawin. Hello? Minsan, ewan ko ba sa magkakapatid na? Ito, magte-testimony naman ako. Sino nakakabigit na po ng testimony? Dami magkakapatid. Bunso po ako. Pinakabata sa kanilang lahat. Nung nabubuhay pa yung kapatid ko, grabe ang banat ng ibang mga kapatid ko. Kasi talaga medyo, yung kapatid ko na yun, medyo may ano yun Basta iba yung kanyang prinsipyo, hindi naman masama. Para sa akin, hindi naman masama. Yung prinsipyo ng kapatid ko. Alam, binibira-bira siya. Lagi siyang, so gano'n, kasi may mga kahinaan ng tao. Ngayon, ano gagawin ko? Magkakapatid kami. Pastor ako. Pastor yung kuya ko. Ano gagawin namin? Para magkasundo-sundo. Ba't mas malaki yung aking mana? Para ganun pa isa naman, tinago lahat yung papel, tsaka yung mga tayo nyo, anong kailangan natin gawin? Isang araw, tumawag ako ng meeting, pinakabat. Siyempre, bunso pag hindi lang pinagbigyan, magwawala ako, maghihiyak ako, maglulupasay ako. Ayaw siguro nang makita. Doon nagkatipon-tipon kami. Pinagsimita ko silang lahat. Maliban doon sa kanilang, sa isang kapatid ko na to, nawala na. Kita sila. So ganun, grabe. Puro negatibo. Ano niyo po, ginawa ko nung ako na po, nasalita at purihin po ako. Isa lang sinabi ko. Sino ba, kapag may mga Pasko, handaan, sino ba rito ang hindi nakakatanggap ng regalo mula sa kapatid natin dito? Naku, wala silang masabi. At sila nakakatanggap pati ako. Alam niyo ka ako? Isa lang hindi nakakatanggap ng regalo sa ating pamilya. Ito ang kapatid ko na ito na nagbibigay ng regalo sa ating lahat.
Nakatanos ka. Nagtulala silang lahat. Sino ba na kapag nangailangan ka, kasi may pera yun, yung kapag mo si na nangailangan ka, hindi ka tinulungan. Wala makasagot dahil lahat alam nila sa buhay, totoo, na sila'y tinutulungan ng kapatid. So, ano nangyari? Ano nangyari? Panalo si Lord sa buhay ko. Sarap. Hindi pa ako diabetic nun eh. Tara, kain tayo. Saan? Saan? May kasundo-sundo. Kaya napakahalaga. Di masaya? Puno-puno ng kagalakan. Hindi lamang kaming magkakapatid no, magkasundo-sundo. Punong-puno ng kagalakan. Hindi lang basta nagala kami, natuwa. Kundi kumain pa kami sa labas. At sagot pa rin nung kapatid ko na yun. Amen? Tapos kung ano-ano pinagsasasabi, nakita nyo po. Kaya sino po dito yung magkakapatid? Pakitaas po ang kamay. Pakitaas po ang kamay ng magkakapatid! Kami kapatid dito. Ako sumigaw. Salamat. Mahalin nyo ang mga kapatid nyo. Amen? Makiisa kayo. Amen? Amen? Makiisa tayo para magkaroon ng bumukal yung kagalakan sa ating puso. Kasi yun ang tama na gagawin natin. O sino naman dito yung may dito sa loob ng church na mayroong katampuhan pa? May kasamaan ng loob. Ano ba tamang gawin? Bago tayo magandog, lapitan mo muna kung sino man yung kasamaan ng loob mo. Mamaya, lapitan mo na. Huwag ka na mahiya. Yun mo walang kaalam, walang kaalam yung tao kita sama ng loob. Sumama ang loob mo sa kanya. Hello? Tayo po'y magkakapatid. Kung gusto natin ang kagalakan, gawin natin yung tama sa harapan ng Panginoon. Baka humaba po ako. So, number 1, tamang gawin, magkaisa at magdamayan. Ano po sabi dyan? Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Hello? Maging maunawain. Amen. Maging maunawain tayo. Unawain natin yung mga nangihina. Ikaw na malakas, unawain mo. Amen? Mataas ang pride ng kapatid mo kasi hindi pa niya napagtatagumpay yun. Magpakumbaba ka para sa kanya. Kasi pag ikaw, hindi siya nagpapakumbaba sa iyo, tapos hindi ka nagpapakumbaba, anong kaibahan nyo? Para yun na kayong ma-pride. Hindi yan ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi ka masaya. Pero mo, pagkamayan dito, kung may kasama ka na doon, nandito siya, doon kayo iikot. Pagpapunta siya doon, babalik ka kagad. Amen. Paano ka masaya magkagalak doon? Magkakaroon ng kagalakan. Amen po ba? Amen. Amen. So, palagpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, pangalawa na po, matatapos na po tayo. Yan. Tama bang gawin na ibigay natin ating first fruit? Baka meron pa tayo dito mga nag-aalinlangan. Lalo na yung mga bago, yung hindi lubusang naunawaan at hindi rin narinig yung paksa natin nung nakaraan. Ito po yung walang sapilitan. Ulitin ko po, hindi ito pressure para sa inyo. Hindi po hindi po kami nag-pressure sa mga tao. Ituturo lang natin yung nararapat na tama. Para maging masaya ka. Amen? Para maging masaya ka. Ang sabi po ng Leviticus 23:10, sabihin mo ito sa mga Israelita. Naku, walang Israelita dito. Pero puro mga Pilipino ito. Amen? Amen po ba? Hello? Paano gagawin natin? Mga Israelita. Okay, tayo po hindi nga ang ni David, tayo mga hintil, pero tayo pinili rin ng Diyos. Amen? Pinili rin tayo ng Diyos para, alam niyo yung talata sa para panibuguin yung mga Israelita. Ipakita ng kaligtasan, ang biyaya, hindi lamang sa kanila, kundi pati sa mga hintil. Amen? So, paano? Sabi po dito, sabihin mo ito sa mga Israelita, kapag naroon na kayo sa lupang ibibigay sa inyo ng Panginoon at kayo mag-ani, dadalhin ninyo sa pari ang unang bigkis
ng bawat ani. Ako, sa pari pala. Baka naman dito kasi, yung mga pari, sino pari dito? Mga pastor dito. Sabi ng Bible, kung i-discuss pa ng mahaba para, magtatagal eh. Alam ko na, ituro na yata ni Pastor Nico ito. Hindi ko sure. Pero sabi ng Leviticus, dali sa mga pari. Amen? Yun yung tungkulin ng tao. Para maging masaya. Para bumukal yung kagalakan. Dadalhin yung unang ani. Amen? Hello? Balikan ko lang po yung punto number 1, hindi ko po nabasa yung talata. Pwede niyo po ba akong patawarin? Sabi po ng awit, 133:1, napakagandang makita ang mga mamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Di ba? Ang sarap-sarap may pagkakaisa. Napakaganda raw tingnan, sabi ng Diyos. Napakagandang makita ang mga mamamayan ng Diyos. Sino din yung mamamayan ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Amen. Salamat sa nagpiraso ng taas ng kamay. Amen. Lahat tayo mamamayan ng Diyos. Amen. So, napakagandang makita ang mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Hello? So, napakalaga po ang pagkakaisa. Balik na ulit tayo po doon sa pangalawa. Tama pang gawin na ibigay natin ang ating first fruit. Sino po ang nag-a-agree na tamang ibigay yung first fruit? Para hindi ko po ang yung titig. Salamat sa ibang hindi nag-amen. Wala siguro first fruit yun. Hindi lamang yung unang ani, kundi yung pinakamainam. Ito naman kung gusto nyo lang naman ang bubukal yung kagalakan sa inyong puso kahit ano yung pinagdadaanan. Amen. Hindi po natin makukuha yan. Ang Diyos lamang ang basta-basta makapagbibigay sa atin. Ang Diyos ang makapagbibigay sa atin yan sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa harapan ng Panginoon. At tama lang na ibigay natin yung kanyang ang first fruit, yung pinaunang ani. Amen. Sa mga anak ka, yung pangalan, dapat sa church yan. Amen. Hello, pinakamainam. Hindi lamang natin bibigay, kundi yung pinakamainam. Amen. Sabihin mo sa atin mo yung pinakamainam. Bakit natin sinasabi pinakamainam? Sabi po sa Exodus chapter 23 verse 19, dalhin ninyo sa bahay ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng unang ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing sa mismong gatas ng kanyang ina. Grabe, ano? Unang ani, pinakamagandang bahagi. Amen? Malino na po yun, no? Na-discuss na sa atin yan. So, kung yung unang bunga at pinakamainam, at dito po ako magtatapos sa kwento ni Abel at ni Cain. Kasi dito po, makikita natin na talagang ang Diyos nalulugod doon sa ibinibigay yung handog, yung handog na una at yung pinakamainam. Hello? So, sabi po dyan, pagkatapos noon, sumipig si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang mga anak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang pinangalan sa kanya. Nang lumaki sila, si Abel ay naging pastol. Pakilagay na nga yung Genesis 4:1-16.
naging pastol ng mga tupa at kambing. At si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, nagandog si Cain sa Panginoon nang galing sa alin niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inalaga niyang hayop, pinatay ito at inendog sa Diyos ang pinakamatamang bahagi. Nasiyahan ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Ang sabi doon, pinakamainam na handog ang ibinigay ni Abel. Sabi po sa verse 5, ngunit hindi siya nasiyahan kay Cain. O, nakita nyo? Ang Diyos pala, hindi rin nasisya sa mga handog natin minsan. Amen? Sabi niya, dahil hindi nasiyahan ang Diyos sa handog ni Cain, ano po ang kinalabasan nito? At dahil dito, labis ang galit ni Cain. At kitang-kita ito. Kitang-kita ito. Mukha niya. Kitang-kita ito sa mukha niya. Ano? Hindi pa namin kakailan. Kaya mamaya, titignan natin ang lahat na nag-ahandog kung ano. Amen? Kung galak na galak ba? Dito pa naman kami sa harap. Talagang aabangan namin yung... Amen? Hello? Alam na. Yung iba dyan, pipiliting-umiting kahit buming. Para makita na tuwa siya, galak na galak siya. Kasi, kapag tayo nagbigay, na hindi natin na ibigay yung nararapat na inaasahan sa atin ng Diyos, ang magiging bunga nito ay katulad ng kay Cain. Nagalit siya. O ngayon, sabi ng Panginoon, bakit ka nakasimangot? Mamaya, titignan ko yung mga nakasimangot. Amen. Sabi na, bakit ka nakasimangot? Kung gumawa ka ng mabuti, tatanggapin kita. Nako. Kita nyo, kung gumawa ka ng mabuti, kung gumawa ka ng tama, tatanggapin ko naman yan eh. Kung sa pananaw natin, tama yun ang udyok sa atin, tama yun, dapat, ang resulta nun ay kagalakan. Pero kapag alam natin, sa puso natin, may kurot, na parang, grabe, hindi ko na ibigay yung best ko kay God, ha? Yun ang nakakalungkot. Eh kung yun talaga yung bigay mo, dapat maging masaya ka. Hello? Kung sa pananaw mo, yun ang pinakamainam na may bibigay mong handog sa Diyos, na siyang lumikha sa'yo, na siyang nagbigay ng buhay sa'yo. Kung yun yung pinaka-the best, okay lang. Ang tanong kay Cain, ba't ka naman nakasimangot? Ba't ka naman nakasimangot? Sabi niya, ba't ka naman nakasimangot? Sabi niya, kaya kung gumawa ka ng mabuti, tatanggapin kita. Ngunit ang gumawa ka ng hindi mabuti, ang kasalanan ay katulad ng babagsik na hayop na nakaabang sa may pintuan. Nakita niyo? Itong ganitong ginagawa natin, iingatan po natin ito. Hindi tayo basta-basta gumagawa ng mga bagay o sumusunod sa Diyos na ang gusto natin yung masusunod. Dapat kung magbibigay tayo sa Diyos, dapat yung gusto ng Diyos, yung nais ng Diyos, yung tama na nais ng Diyos na gawin natin, yun ang gagawin natin para bumukhan yung kagalakan sa ating puso. Amen! Hallelujah! So nakita nyo, ito kaya ito'y babala po sa atin. Binababalaan tayo ng Diyos ngayon. Doon sa sinasabi niya, may hayop na nakaabang sa may puntuan. Sabi niya doon, kung gagawa ka ng mabuti, tatanggapin ko. Kita, ngunit kung gumagawa ka ng hindi mabuti, ang kasalanan ay katulad ng mapagsik na hayop na nakaabang sa may pintuan. Gusto ka nitong pagharian. Kita nyo? Ngunit kailangan talunin mo ito. So, kung nagawa natin ito, hindi natin na ibigay yung best, kailangan daw natin talunin ito. Amen? Amen po ba? So, nagawa na natin ito. Noong nakaraang taon, narinig naman natin yung mga nag-testimony dito, tinugon ng Panginoon yung kanilang pinortektahan sila kasi sa paghandog,
yung protection natin sa buong isang taon, kasama yun. Kasama din na ikaw mabubuhay sa kagalakan, bubukal ang kagalakan sa puso mo. Kaya lang, kung tayo, personal po natin to na inaalam sa atin ng Diyos, na kung hindi natin nagawa yung nais ng Diyos, kailangan. Kasi may darating pa. May darating pa. Dahil nabubuksan natin yung pintuan ng kaaway para tayong madaya o malagay doon sa kalalagayan na hindi kaaya-aya. Kaya pinalalasan ng Panginoon. Sabi niya, ngunit kailangan talunin mo ito. Hello, nandiyan po ba kayo? Sabi sa verse 8, isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta ka tayo sa bukid. Nagtanong ang Panginoon kay Cain. Sabi niya, isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Alam nyo, pag binalikan nyo, nagpaalala ang Diyos. Sa ginawa niya, na hindi nalugot ang Diyos sa kanya, may maaari pang mas higit na pwedeng mangyari at magawa ni Cain. Kaya nga, hindi niya nabantayan, hindi niya natalo yung kanyang emosyon, yung kanyang feelings. Kaya ano ginawa? Inaya, pinatay yung kanyang kapatid. Amen? So, inaya. Ngayon, ito na naman. Nung makita sila ni Lord, anong sabi ni Cain? Anong Lord sa kanya? Nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain. Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit ako ba ang tagapagbantay niya? Sama ng ugali, ano? Hello? Bakit yung naging bunga sa isang mali? Hindi tamang gawin ni Cain. Natuto siyang pumatay. Pinatay niya yung kapatid niya. Ngayon, sinungaling pa siya. Hinahanap ng Diyos sa kanya si Cain, si Abel. Kasi binabay ako may tagapag-alaga, tagapagbantay niya. Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya, pero alam naman niya yung kanya. Kaya, minsan ganun tayo. Sa buhay natin, napakahirap, lalo't alam na natin yung katotohanan. Pagkatapos lalabanan ka natin. Ako nalulungkot ako, no? Sa mga tao na ganito. Kasi hindi naman talaga niya maranasan yung tunay na kagalakan kapag ano. Amen? Nandiyan po ba kayo? At bukod sa hindi na niya maranasan ng tunay na kagalakan, lalalak pa. Kaya nga minsan marami namang nawawala. Amen? Hindi nakapagtatagumpay. Yun po yung simula. Ito pinatay niya. So ano po yung sumunod nangyari? Sabi ng Panginoon kay Cain, ano ang ginawa? Ang dugo ng kapatid ay parang tili na nagmamakawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Sige na. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makapagsasaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Grabe yan. Dahil ang hindi ginawa ni Cain yung tamang paghahalintog. Nawala na lahat. Yung kanyang pinagkakahanap-buhayan, nawala. Kasi, sabi niya, isusumpa ka mula ngayon, hindi ka na makapagsasaka sa lupa na sumisip ng dugo sa iyong kapatid na pinatay mo. Sige na, 12. Para matatapos na ako. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi magbibigay sa iyo ng ani. Wala kang pirmihang matutirhan. Kaya magpapagala-gala ka kahit saan ka. Grabe, no? Baka sabihin na, nananakot si Daddy, ha? Binabasa ko lang po. Amen?
Binabasa ko lang po. Uy, yan eh, nung sa Old Testament eh. Parang ako nasasagot sa mga nag-iisip dyan. Kaya naman punong-puno ng grace. Kaya magpasalamat ka. May Kristo pa rin na umako sa'yo. Umaako sa'yo. May pag-asa ka pa kasi nandito ka para maitama natin na gawin ng tama. Para yung kagala ka sa ating puso bumukan. Amen? Nandiyan po ba kayo? Huwag mo nang hintayin na yung lupa o yung ano man ang meron ka ay hindi kunin ng Diyos. Ayun na naman, nananakot na naman. Amen? Kaya sabi ni Cain, sabi ni Cain, sa Panginoon, napakabigat ang parusak ito para sa akin. At talagang napakabigat. Amen? Pwede mo naman kasi gawin yung tama eh. Hindi mo ginawa eh. So, itinimuin niyo ako ngayon sa lupain ito at sa inyong harapan, wala na akong matitiran. Kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakita sa akin, napapatayin niya ako. Takot na takot ka. Ano sabi na ba? Pero sabi na ba, okay, hindi yan mangyayari sa'yo. Sapagkat ang sino mong papatay sa'yo, igagandahan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin. At kahit sino makakita sa kanya. Yun yung grace. Amen? Yun yung grace. Kasi papatayin talaga siya. Pagkapag-alagalan siya, wala siyang matitira. Pero sabi na po, hindi. Lalagyan kita ng tatak. Ang papatay sa'yo, 7 beses ang magiging ang ko. That is favor. Amen? Eh, ba't pa tayo nadating sa mga ganun? Gawin na natin yung tama. Amen po ba? Sabi mo nga, sige mo, katabi mo, gawin mo na yung tama. Gawin na natin yung tama. Verse 16. Ganun ba ba? Okay, ito nyo. Pagkatapos lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng doon, sa bandang silangan. Wala na siya dahil sa grabe ang blessing ng Lord. Amen? Sa silangan na lang siya, nalayo, palayo ng palayo doon sa Garden of Eden, kung saan doon na nakatangan ng Diyos. Amen? Ngayon, tuloy natin. Meron ba ba? Wala na. So, anong ugat? Hindi tamang puso. Hindi tamang pagbibigay. Amen? Amen? Ang lahat ng yan ay nangyayari lamang kung patuloy natin na susuwayin ang nais ng Diyos. Pero sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kasi nandito ka ngayon. Hindi lamang magbibigay ka ng mga handog ka, yung literal, kundi yung buhay mo. Kaya ka nandito kahit inihandog mo sa Diyos. Bilang banal buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Napakapalad natin dahil nakakaranas tayo ng mga ganito. Yan ay bunga ng biyaya. Tandaan po natin na kung ano man yung mga nagagawa natin sa Diyos, ito yung bunga ng biyaya na tinanggap natin sa ating Panginoon Jesus. Kaya huwag natin kakalimutan kung bakit natin na ibibigay yung pinaka-the best, pinaka-mainam, yung unang bunga, dahil yan biyaya. Hindi yan kayang gawin ng iba, pero ikaw, nagagawa mo. Amen. Kaya huwag mo nang bawasan. Amen. Yung inuudyok, sabihin nyo, namimili, yung inuudyok ng puso mo, doon kung saan ka masaya, na dapat masaya si Lord. Amen. Hindi po pwede ikaw lang yung masaya. Ang kailangan, masaya din si Lord. Amen. So, conclusion, mga kapatid, kung ninanais natin ang tunay na kagalakan, gawin natin ang tama sa harapan ng Diyos at iniutos nito. Magkaisa, magdamayan, magpahalan at mag-unawaan. Magpakumbaba sa isa't isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ibigay natin ang nararapat sa Diyos ayon sa kanyang kagustuhan
at dito bubukal ang kagalakan na kailanman ay hindi matutuyo. Purihin ko ka ng pagpapala natin ng Panginoon at tinatawagan ko po ang ating mami sa umagang ito.